Akala nila ako ang pawn sa kanilang laro. Ang hindi nila alam, ang lola na tinaboy nila ay siya palang magiging mangangaso. Gusto nila akong mawala. Gusto nilang maging pipi at bulag sa kanilang mga kalokohan. Ngayon, hindi lang ang bahay ko ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal. Ang dangal na kanilang niyurakan sa bawat bulong, sa bawat kasinungalingan, sa bawat paglak ng pinto. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ito ay pagbibigay ng katarungan. Ito ay pagbibigay ng leksyon. Isang leksyon na hindi nila malilimutan hanggang sa kanilang pagtanda. Isang leksyon na ikukwento nila sa kanilang mga magiging apo, tungkol sa ina na kanilang minaliit. Hindi ako mananahimik, hindi na. Ang bawat kasinungalingan nila ay tutumbasan ko ng katotohanan. Ang bawat hakbang nila sa dilim ay sisilayan ko ng liwanag. Malalaman nila kung sino talaga ang may-ari ng bahay na ito. At malalaman nila kung ano ang kaya kong gawin para protektahan ang lahat ng pinaghirapan namin ng kanilang ama. Kung naranasan mo na ring maramdamang estranghero ka sa sarili mong tahanan. Kung naramdaman mo na ang sakit ng pagbabaliwala, i-like at i-share mo ang video na ito para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Sabihin mo sa akin, saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Dahil sa gabing ito, magsisimula na tayo. Samahan ninyo ako sa pagtuklas sa katotohanan. Matapos ang gabing iyon, ang gabing nakita ko ang anino ng isang estranghero sa aking pamamahay. Hindi na ako muling nakatulog ng mahimbing. Ang bawat kaluskos sa gabi, ang bawat pagbukas ng pinto ay nagiging dahilan ng pagtibok ng aking dibdib. Ang dating kapayapaan na bumabalot sa aking tahanan ay napalitan ng isang malamig na takot. Isang takot na hindi ko masabi kahit kanino. Paano ko sasabihin na pinagsususpetsahan ko ang sarili kong anak at manugang? Sino ang maniniwala sa isang matandang tulad ko? Baka isipin pa nilang ako'y nagiging ulyanin na ako'y gumagawa lang ng kwento. Pero ang nakita ng mga mata ko ay totoo. Ang pera, ang maleta, ang mga pabulong na usapan. Hindi iyon gawa-gawa ng aking isip. Kaya't alam ko sa sarili ko na kailangan kong gumawa ng isang bagay. Hindi ako pwedeng magbingi-bingihan at magbulag-bulagan. Ngunit ang pagharap sa kanila ng walang matibay na ebidensya ay isang malaking pagkakamali. Itatanggi lang nila ang lahat, at kapag nalaman nilang naghihinala ako, mas lalo silang mag-iingat. Mas lalo nilang ililihim ang anumang ginagawa nila. Kailangan ko ng patunay. Isang patunay na hindi nila matatawaran. Doon ko naisip ang aking plano. Isang plano na mapanganib, pero ito na lang ang tanging paraan. Kailangan kong umalis. O mas tamang sabihin, kailangan nilang isipin na umalis ako. Kinabukasan, pagkatapos ng almusal na puno ng pilit ng ngiti at walang kabuhay-buhay na kwentuhan, sinadya kong maglakad-lakad sa labas. Tumawid ako sa kalsada at kumatok sa pinto ng aking kapitbahay. Ang aking matalik na kaibigan at kumpare ng yumaong kong asawa, si Mang Tomas. Si Mang Tomas ay byudo na rin, 72 taong gulang. Mula pa noong itayo namin ang bahay na ito, siya na ang aming naging kapitbahay. Saksi siya sa lahat ng pinagdaanan ng aming pamilya. Sa mga masasayang Pasko, sa mga malulungkot na pagluluksa. Isa siya sa iilang tao na lubos kong pinagkakatiwalaan. Pinatuloy niya ako sa kanyang simpleng kusina. Nagtimpla siya ng mainit na kape. Sa simula, nag-aalangan akong magsalita. Nakakahiya. Nakakahiya na ang sarili kong pamilya ang pag-uusapan namin. Pero nang makita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata, bumigay na rin ako. Ikinuwento ko ang lahat. Ang mga pabulong na usapan, ang nakakandadong pinto, ang babaeng may dalang maleta noong hating gabi. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Mang Tomas. Mula sa pag-aalala, naging pag-unawa. At pagkatapos, naging pagpapatunay. Nang matapos ako, huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng pag-iingat. "Elena," sabi niya, "matagal na akong nag-aalangan kung sasabihin ko ba sa iyo o hindi. Ayokong bigyan ka ng alalahanin nang hindi ako sigurado. Pero ngayon na ikaw na ang nagsalita, kailangan mo nang malaman." Kinabahan ako.
Ang alin, Tomas? Ilang buwan na rin, pagpapatuloy niya, na may napapansin akong mga kakaibang tao na pumapasok at lumalabas sa bahay mo. Laging sa gabi. Laging may dalang mga bagahe. Mga bata, mga mag-asawa, iba-ibang tao. Dumarating sila sakay ng taxi. Sinasalubong sila ni Andrea sa pinto. May maikling usapan, tapos papasok na sila. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, aalis na rin sila. Mabilis. Tahimik. Para bang may ginagawa silang ayaw nilang makita ng iba. Ang mga salita niya ay parang mga kutsilyong tumusok sa aking puso. Hindi ako nababaliw. Hindi ito guni-guni. Totoo ang lahat. Pinagtibay niya ang aking pinakamasamang hinala. Noong nakaraang linggo, Elena, dagdag pa niya, nakita ko mismo, si Andrea, may inabot na pera sa kanya ang isang lalaki bago pumasok. Doon ko na natiyak. Hindi ito simpleng pagbisita ng mga kaibigan. Ito ay isang negosyo, and ang isang negosyo na ginagawa ng palihim ay hindi kailanman isang tapat na negosyo. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Galit. Pagtataksil. Iyan ang nararamdaman ko. Ngunit sinupil ko ito. Hindi ito ang oras para magpadala sa emosyon. Ito ang oras para mag-isip ng malinaw. Doon ko sinabi sa kanya ang aking plano. Magpapanggap akong aalis, Tomas. Sasabihin kong pupunta ako sa kapatid ko sa Cebu. Isang buong linggo. Kailangan kong malaman kung ano ang ginagawa nila kapag akala nila ay wala ako. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi nagdalawang isip si Mang Tomas. Siyempre, Elena, walang problema. Dito ka sa akin tumuloy, sa kwarto ng mga bisita sa itaas. Mula sa bintana doon, kitang-kita mo ang tapat ng bahay mo. Ang pinto, ang sala. Hindi ka nila makikita. Tayo ang makakakita sa lahat ng gagawin nila. Naramdaman ko ang kaunting gumaan sa aking dibdib. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Mayroon akong kakampi. Kinagabihan, sinimulan ko na ang aking pag-arte. Habang naghahapunan, sinabi ko sa kanila sa isang kaswal na tono, "Bukas, aalis ako. Pupunta ako sa tita ninyo sa Cebu. Isang linggo lang. Matagal na kasi siyang nangungulit na bisitahin ko siya." Ang reaksyon nila ay agaran at hindi nila naitago. Nakita ko ang biglaang kislap sa mga mata ng anak kong si Roberto. Si Andrea naman sandaling natigilan sa pagnguya pagkatapos ay ngumiti. Isang ngiti na sobrang lapad, sobrang peke. "Naku, Nay, maganda po iyan para makapag-relax naman kayo." "Tama, mahal?" sabi niya, sabay siko kay Roberto. Ang anak ko tumango-tango ng masigla. "Oo na nga, Nay. Deserve niyo po ang magbakasyon. Huwag po kayong mag-alala sa bahay. Kami na po ang bahala." Kami na ang bahala. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan na may kasamang isang masamang kahulugan. Ang kanilang hindi maitagong saya. Ang kanilang pagmamadali na paalisin ako. Iyon na ang kumpirmasyon na kailangan ko. May itinatago silang malaki. Kinabukasan, itinuloy ko ang palabas. Inilabas ko ang luma kong maleta. Naglagay ako ng mga damit at gamit sa harap mismo nila. Tumawag ako sa kapatid ko sa telepono. Nilakasan ko ang aking boses para marinig nila. "Hello, sige, papunta na ako dyan. Bago magtanghalian, nandyan na ako." Siyempre, alam ng kapatid ko ang plano. Sinabihan ko na siya. Nag-aalala rin siya para sa akin. Nagpumilit si Roberto na ihatid ako sa terminal ng bus. "Hindi na kailangan, anak. Magta-taxi na lang ako." Pero nagpumilit siya. Gusto niyang masiguro. Gusto niyang makita mismo na sumakay ako at umalis. Sa terminal, sinamahan niya ako hanggang sa platform. Niyakap niya ako. "Ingat po kayo, Nay. Tawag po kayo pagdating niyo para alam naming safe kayo." Tinitigan ko siya sa mata. Ang mga matang iyon nakilala ko mula pa noong sanggol siya. Hinanap ko ang anumang bahid ng pagsisisi, ng konsensya. Pero wala akong nakita. Tanging pagkainip. Gusto na niya akong sumakay sa bus. Gusto na niya akong mawala sa kanyang paningin. "Tatawag ako, anak," sabi ko. Pumasok ako sa loob. Ngunit hindi ako sumakay sa kahit anong bus. Naghintay ako ng 20 minuto. Sapat na oras para makaalis si Roberto. Pagkatapos, lumabas ako sa kabilang pinto, pumara ng taxi at ibinigay ang address ni Mang Tomas.
Pagdating ko sa bahay ng aking kapitbahay, handa na ang lahat. Ipinakita niya sa akin ang silid. Mula sa bintana, ang aking tahanan ay nasa harapan ko lamang. Buong buo. Ang dating santuwaryo. Ngayon ay teritoryo na ng kalaban. Ang kailangan na lang naming gawin ay maghintay at magmasid. Nagsimula na ang aking pagbabantay. Umupo ako sa tabi ng bintana sa ikalawang palapag ng bahay ni Mang Tomas. Ang aking mga kamay ay magkayakap sa aking kandungan. Ang aking mga mata ay hindi humihiwalay sa aking sariling tahanan. Isang tahanan na sa loob ng 40 taon ay naging kanlungan ko. Pero ngayon ay parang isang hawla na puno ng mga lihim. Ang bawat minuto ng paghihintay ay parang isang oras. Ang tiyan ko ay puno ng kaba. Ano ang matutuklasan ko? Handa ba ako sa katotohanan? Ang mga unang oras ay normal. Si Andrea ay lumabas para mamalengke bandang 10:00 ng umaga. Si Roberto ay umalis para sa kanyang trabaho, gaya ng dati. Ang bahay ay naiwang tahimik, payapa. Sa sobrang payapa, halos naisip ko na baka nga nagkakamali lang ako. Baka paranoid lang ako. Pero nang magsimulang dumilim, bandang 6:00 ng gabi, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa aking paghinga. Isang kulay pilak na sasakyan ang huminto sa tapat mismo ng aking bahay. Isang batang mag-asawa ang bumaba, marahil ay nasa mga 30 anyos. May dala silang isang malaking maleta at 2 backpack. Bago pa man sila makapag-doorbell, bumukas na ang pinto. Si Andrea. Para bang inaasahan na niya sila. Ngumiti siya, pinati niya sila. May maikli silang pag-uusap. Pagkatapos, nakita ko ang lalaki na dumukot sa kanyang wallet. May iniabot siyang pera kay Andrea. Mga papel na pera. Mabilis itong binilang ng aking manugang, pagkatapos ay ibinulsa. At pagkatapos, pinatuloy niya sila sa loob ng aking bahay. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Para bang ang sahig na kinauupuan ko ay biglang gumuho. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Ang eksenang iyon ay paulit-ulit na naglaro sa aking isipan. Ang aking manugang tumatanggap ng bayad mula sa mga estranghero at pinapatuloy sila sa aking tahanan na parang isang hotel. Si Mang Tomas, na tahimik na nakatayo sa aking tabi, ay nagsalita. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. "Nakita mo ba yon, Elena?" tanong niya, kahit alam niyang nakita ko ang lahat. Tumango lang ako. Ang aking lalamunan ay tila may bumara. Hindi ako makapagsalita. Nakita ko, Thomas. Nakita ko ang lahat. Ang mga salita ay hirap na lumabas sa aking bibig. Nanginginig ang aking boses. "Hindi na ito hinala, Elena," sabi niya. "Totoo na ito. Ginagamit nila ang bahay mo para magparenta ng mga kwarto nang hindi mo alam. Paupahan. Ang bahay na itinayo namin ng aking yumaong asawa. Ang bahay na pinuno namin ng mga pangarap at alaala. Ang bahay kung saan ko pinalaki ang aking nag-iisang anak. Ngayon, ay ginagawang isang patagong negosyo. Sa likod ko, isang nag-aalab na galit ang biglang kumulo sa loob ng aking dibdib. Gusto kong tumakbo palabas. Gusto kong tumawid sa kalsada, kalampagin ang pinto, at harapin silang dalawa sa harap mismo ng mga estrangherong iyon. Gusto kong isigaw sa kanila ang kanilang kataksilan. Pero pinigilan ako ni Mang Tomas. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat, mahigpit. "Wag, Elena. Maghintay ka," sabi niya. "Kung susugod ka ngayon, ito lang ang malalaman natin. Pero kung maghihintay tayo, kung magmamasid pa tayo, malalaman natin ang buong katotohanan. Malalaman natin kung gaano kalaki ang kanilang ginagawa." Tama siya. Ang galit ay nakakabulag. Kailangan kong kumalma. Kailangan kong maging matatag. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang bagyo sa loob ng aking puso. Muli akong umupo sa tabi ng bintana. Ang aking mga kamay ay mahigpit na magkakuyom. Sa paglipas ng sumunod na oras, nakita ko ang mga ilaw na nagsisindi sa iba't ibang parte ng aking bahay. Ang sala, ang kusina, at pagkatapos, nakita ko ang liwanag na nagmumula sa kwartong iyon. Ang dati kong master bedroom, ang kwartong sinabi nilang may problema sa moisture, ang kwartong laging nakakandado. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit.
Walang problema sa moisture. Ang laman nito ay mga bisita. Mga estrangherong natutulog sa espasyo kung saan kami ng aking asawa ay nagsama sa loob ng 35 taon. Mga hindi kilalang tao na gumagamit ng kama kung saan siya pumanaw sa aking mga bisig. Mga hindi kilalang tao na tumatapak sa sahig kung saan ko siya iniyakan sa loob ng maraming buwan. Kusang tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding galit, luha ng pagtataksil, luha ng sakit na napakalalim, na para bang ang puso ko ay mahahati sa dalawa. Paano nila nagawa ito? Bulong ko sa aking sarili. Paano nagawa ito ng sarili kong anak? Bandang 9:00 ng gabi, dumating si Roberto mula sa trabaho. Pumasok siya sa bahay na dala ang kanyang briefcase na parang isang normal na araw lang, na parang hindi siya kasabwat sa isang napakalaking kataksilan laban sa sarili niyang ina. Makalipas ang 20 minuto, isa pang mag-asawa ang dumating. Mas bata. Ganon ulit ang proseso. Si Andrea ang sumalubong. Pera, ngiti, bukas ang pinto. Binilang ko sa isip ko. Mayroon ng 4 na estranghero sa loob ng aking bahay. Gaano na kaya katagal nilang ginagawa ito, Thomas? Tanong ko. Nag-isip siya sandali. Sa mga naobserbahan ko, Elena, sa tingin ko ay 3 o 4 na buwan na. Nagsimula ng paunti-unti. Noong una, isa-isa lang kada linggo. Ngayon, halos araw-araw na may galaw. 3 o 4 na buwan. Nakinabang sila sa aking tahanan sa loob ng 3 o 4 na buwan habang ako ay nasa ilalim ng parehong bubong. Muli akong nag-isip, nagkalkula. Kung ang bawat pares ay nagbabayad ng, sabihin na nating, 2,500 piso. 2,500 piso kada gabi. At mayroon silang 2 pares. Ibig sabihin, kumikita sila ng 5,000 piso bawat gabi. 5,000 piso sa isang buwan, iyon ay mahigit 150,000 piso. Sa 4 na buwan, mahigit 600,000 piso. 600,000 piso. Ginamit nila ang bahay ko, ang kuryente ko, ang tubig ko. Nang hindi nagbabayad sa akin ni isang kusing, nang walang kahit katiting na respeto na magpaalam man lang, ninakawan nila ako. Ang sarili kong anak at manugang ay ninanakawan ako sa pinakamasama at pinakakalkuladong paraan. Ang gabi ay lumalim. Ang mga ilaw ay isa-isang namatay. Pero ako, nanatili akong gising, nagbabantay. Naghihintay sa pagsikat ng araw para makita silang umalis at para harapin ang isa na namang araw ng pagkukunwari. Lumipas ang isa pang araw ng pagbabantay. Nasaksihan ko ang parehong routine. Sa umaga, ang mga bisita ay tahimik na umaalis, na parang mga anino na naglalaho sa liwanag. Sa gabi, mga bagong mukha naman ang dumarating. Ang aking tahanan ay naging isang istasyon, isang terminal. At si Andrea, siya ang bihasang tagapamahala. Si Roberto, ang kanyang tahimik na kasabwat. Ang puso ko ay unti-unti nang namamanhid sa sakit. Ang galit ko ay nagiging isang malamig na determinasyon. Kailangan kong malaman ang lahat. Gabi na ng 2 araw. Halos 10:00 na. Tahimik na kaming nakaupo ni Mang Thomas sa dilim, pinapanood ang mga huling ilaw sa aking bahay na mamatay. Akala ko, tapos na ang lahat para sa gabing iyon. Pero lumapit sa akin si Mang Thomas. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mas seryoso kaysa dati. Mayroon siyang isang bagong bigat sa kanyang mga mata. Elena, sabi niya sa isang mahinang boses na tila ayaw niyang may ibang makarinig. Mayroon pa akong ibang sasabihin sa iyo. Isang bagay na nag-aalangan akong sabihin dahil hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin. Agad na bumilis ang tibok ng aking puso. Ano yon, Thomas? Sabihin mo sa akin. Umupo siya sa tapat ko. Ang kanyang mga mata na puno ng pag-aalala ay nakatitig sa akin. 2 linggo na ang nakalipas, pagsisimula niya. Nakita ko si Andrea sa kapihan sa kanto. May kamiting siyang isang lalaki. Hindi si Roberto. Iba. Isang lalaking mas matanda, maayos manamit, may dalang briefcase na parang sa isang abogado o doktor. Nasa kabilang mesa lang ako, pagpapatuloy niya. Hindi ko sinasadyang makinig, Elena, pero may mga salitang umabot sa aking pandinig. Bawat kalamnan sa aking katawan ay nanigas.
Anong mga salita, Tomas? Lumingon muna siya sa bintana, tinitiyak na walang sino man sa labas bago muling humarap sa akin. Narinig ko ang tungkol sa mga dokumento, sabi niya. Binibigkas ang bawat salita ng may pag-iingat. Narinig ko ang mga salitang mental competency, ang ibig sabihin, kakayahang mag-isip. Narinig ko ang medical evaluations, mga pagsusuring medical, at Elena. Huminto siya sandali, na tila naghahanap ng lakas ng loob. Narinig ko ang tungkol sa mga nursing homes. Bahay ampunan para sa matatanda. Ang mundo ko ay biglang huminto sa pag-ikot. Ang mga salitang iyon ay parang mga bloke ng yelo na bumagsak sa akin. Kakayahang mag-isip, pagsusuring medikal, nursing home. Ang mga ito ay hindi mga ordinaryong salita. Kapag pinagsama-sama, ang mga ito ay bumubuo ng isang nakakatakot na larawan, isang nakakatakot na plano. Sigurado ka ba sa narinig mo, Thomas? Tanong ko sa isang boses na halos hindi ko na makilala. Marahan siyang tumango. Oo, Elena. At pagkatapos ng mga nakita natin sa loob ng 2 gabi, ang ilegal na paupahan, ang pera, hindi ito maaaring isang pagkakataon lang. Tama siya. Hindi ito pagkakataon. Ito ay konektado. Ito ay mas malaki, mas madilim, mas kalkulado kaysa sa aking inaakala. Hindi lang nila ako ninanakawan. Naghahanda sila para sa isang bagay na mas masahol pa. Isang bagay na kukunin hindi lang ang aking bahay, kundi pati na rin ang aking kalayaan, ang aking dignidad, ang aking buong buhay. Pinilit kong tawagan ang aking kaibigan, si Ellen. Siya ay isang abogado. Matagal na kaming magkaibigan. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, kasama na ang mga sinabi ni Mang Thomas. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay puno ng propesyonal na pag-aalala. Elena, napakaseryoso niyan, sabi niya. Ang pagpapatakbo ng negosyo ng walang permiso ay isang bagay. Pero ang mga salitang iyan, mental competency at nursing home, iyan ay ibang usapan. Mayroon bang anumang power of attorney o dokumento na pinirmahan mo na nagbibigay sa anak mo ng kapangyarihan sa iyong mga desisyon? Nag-isip akong mabuti. Wala akong pinirmahang ganyan. Lahat ng mahahalagang dokumento ko ay nasa bangko. Mabuti, sabi ni Ellen, na may bahagyang ginhawa sa kanyang boses. Pero makinig kang mabuti, Elena. Kung kumukonsulta sila sa isang tao tungkol sa pagdedeklara sa iyo na mentally incompetent, ibig sabihin, naghahanap sila ng legal na paraan para kontrolin ang lahat ng iyong ari-arian. Hindi basta-basta iyan. Kailangan yan ng mga totoong medical evaluation, mga psychological test at pagharap sa korte. Pero, kung mayroon silang isang korap na doktor na handang mameke ng mga ebalwasyon, kung mayroon silang isang walang prinsipyong abogado, maaari nilang subukan. At kung magtatagumpay sila, Elena, maaari ka nilang ipasok sa isang nursing home kahit labag sa iyong kalooban at legal na makukuha ang bahay mo. Isang matinding takot ang bumalot sa akin. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimula ng magkabit-kabit. Ang nakakandadong pinto ay para pagtaguan ng mga bisita. Ang mga bulungan ay tungkol sa kanilang ilegal na negosyo. At ang mga pag-uusap tungkol sa aking kalusugan ay hindi dahil sa pag-aalala. Iyon ay bahagi ng kanilang mas malaking plano. Bago kami magpaalam, may huling sinabi si Mang Thomas. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa aking bahay sa kabilang kalsada. Elena, sabi niya, may napansin ako. Ang Biyernes, espesyal ang Biyernes. Mas maraming galaw, mas maraming tao, mas maraming aktibidad. Maghintay ka hanggang Biyernes ng hating gabi. Maghintay ka. Sa tingin ko, sa Biyernes ng hating gabi, malalaman mo ang lahat. Biyernes ng hating gabi. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan na parang isang babala, isang kampana ng kamatayan. Mayroon akong 3 araw para maghintay, 3 araw para magmasid, at 3 araw para paghandaan ang katotohanan na matutuklasan ko sa dilim ng Biyernes ng gabi. Dumating ang Biyernes, ang araw na sinabi ni Mang Thomas na espesyal. Mula pa lang sa umaga, ramdam ko na ang kakaibang enerhiya. Si Andrea ay mas abala kaysa dati.
Naglinis siya ng buong bahay. Nagpalit ng mga kobre kama sa lahat ng kwarto. Bumili siya ng mga sariwang bulaklak at inilagay sa florera sa sala. Para siyang naghahanda para sa isang mahalagang okasyon, isang fiesta. Pero ang mga bisita ay mga estranghero. Maagang umuwi si Roberto mula sa trabaho. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, nasa bahay na siya, tinutulungan si Andrea sa mga huling paghahanda. At pagsapit ng alas 7, nagsimula na ang parada. Hindi na ito pa isa-isang pares, grupo na sila. Ang una ay 4 na tao. Pagkatapos ay 3 babae na may malalaking maleta. Pagkatapos ay isang matandang mag-asawa. Pagkatapos ay 2 lalaki na mukhang mga negosyante. Binilang ko sa aking isip. 11 tao, 11 estranghero sa loob ng aking bahay. Ang aking sala ay naging isang common area. Ang aking kusina, isang pampublikong kainan. Ang aking tahanan, isang hostel na walang pangalan. Lumipas ang mga oras, kumain sila, nagkwentuhan. Ang iba ay lumabas para mamasyal. Bandang alas 10, unti-unti nang namatay ang mga ilaw. Nagsipagtulog na ang mga bisita. Si Andrea at Roberto ay naglinis ng kusina at sala, pagkatapos ay pumanhik na rin. Ang bahay ay naging tahimik. Pero sinabi sa akin ni Mang Tomas na maghintay hanggang hating gabi. Kaya't naghintay ako. Bawat nerbiyos sa aking katawan ay nakaalerto. Ang tibok ng aking puso ay napakalakas na halos naririnig ko na sa aking mga tainga. Bawat tiktak ng orasan sa dingding ni Mang Tomas ay parang isang paghatol. Alas 11:30, alas 11:40, alas 11:50, at pagkatapos, nang ang orasan ay eksaktong tumunog para sa hating gabi, ang hininga ko ay natigil. Ang pinto sa gilid ng aking bahay, ang pinto na papunta sa likod bahay na halos hindi na namin ginagamit, ay dahan-dahang bumukas. Isang anino ang lumabas, si Andrea, pero hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay isang lalaki. Ang lalaking hindi ko kilala. Matangkad, nasa 50 anyos, nakaitim na damit. May dala siyang briefcase. Ang parehong uri ng briefcase na inilarawan ni Mang Tomas. Naglakad sila papunta sa likuran ng bakuran, kung saan nakatayo ang lumang bodega na ginagamit na paggawaan ng aking asawa. Kinuha ni Andrea ang isang susi. Binuksan niya ang padlock. Pumasok silang dalawa. Sumindi ang ilaw sa loob. Mula sa maliit na bintana ng bodega, nakikita ko ang kanilang mga anino na gumagalaw, nag-uusap, kumukumpas. May kinuha si Andrea sa kanyang bag, mga papel. Sinuri ito ng lalaki gamit ang isang maliit na flashlight. Pagkatapos, may kinuha siya mula sa kanyang briefcase. Mas maraming papel. Isang makapal na folder. Kinuha ito ni Andrea, sinuri bawat pahina. Tumango-tango siya. Ang kanilang pag-uusap sa dilim ay tumagal ng halos 20 minuto. Sa wakas, ibinalik ng lalaki ang lahat sa kanyang briefcase. Pinatay ni Andrea ang ilaw. Lumabas sila. Naglakad sila papunta sa bakod sa likuran. May maliit na pinto doon na papunta sa eskinita. Binuksan ito ni Andrea. Ang lalaki ay lumabas at naglaho sa dilim. Isinara ni Andrea ang pinto, kinandado, at bumalik sa loob ng bahay. Kinaumagahan, alam ko na ang kailangan kong gawin. Kailangan kong makapasok sa bodega na yon. Habang si Andrea ay abala sa mga natitirang bisita sa harap ng bahay, ako, kasama si Mang Tomas na nagbabantay sa eskinita, ay dahan-dahang pumasok sa likurang pinto ng aking sariling bakuran. Para akong isang magnanakaw sa sarili kong teritoryo. Gumapang ako sa likod ng mga halaman na ako mismo ang nagtanim. Narating ko ang bodega. Ang padlock ay luma, pero kilala ko ito. Ginamit ko ang aking sariling susi. Bumukas ito. Pumasok ako at isinara ang pinto sa likod ko. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong sa akin. Madilim. Ngunit sa ibabaw ng lumang mesa ng aking asawa, may isang bagay na hindi pamilyar. Isang kahon na metal. Kulay abo. Hindi ito sa amin. Lumapit ako. Hindi ito nakalak. Binuksan ko ito. At ang nakita ko sa loob ay kumuha sa lahat ng natitirang lakas ko. Sa ibabaw, may mga tumpok ng pera. Mga 1,000 piso. Marami. Tinantiya ko. Siguro ay may kalahating milyong piso doon.
Ang lahat ng kinita nila sa kanilang ilegal na negosyo. Pero hindi iyon ang pinakamasama. Sa ilalim ng pera, may mga dokumento. Kinuha ko ang mga iyon. Nanginginig ang aking mga kamay. Ang una ay isang kontrata ng paupahan. Nakalista ang bahay ko bilang property for rent. Ang pangalan ng may-ari, Roberto Vega, ang anak ko. Paano? Ako ang legal na may-ari. At sa ilalim, may maliit na nakasulat. Legal na may-ari ay nasa proseso ng paglilipat. Mga dokumento ay nakabinbin sa proseso ng korte. Ang sumunod na dokumento ay nagpakumpirma sa aking pinakamatinding takot. Isang psychological evaluation form. Ang pangalan ng pasyente, Elena Cristina Vega. Ang petsa ng appointment, sa loob ng 2 linggo. Ang dahilan ng konsultasyon, pagsusuri sa kakayahang mag-isip at autonomiya sa paggawa ng desisyon. Hiling ng pamilya dahil sa pag-aalala sa progresibong paghina ng pag-iisip. Progresibong paghina ng pag-iisip. Pinapalabas nila akong ulyanin. Isang sinungaling na kwento. Mayroon pang brochure mula sa isang pribadong nursing home, Golden Hope Residence. Ang presyo, 150,000 piso kada buwan. May dilaw na highlight sa isang bahagi na nagsasabing espesyal na programa para sa mga pasyenteng may demensya at paghina ng pag-iisip. Naghahanap sila ng kulungan para sa akin. At ang huling dokumento, ang pinakanakakakilabot sa lahat. Isang broad power of attorney. Isang legal na dokumento na magbibigay kay Roberto ng kabuuang kontrol sa lahat ng aking ari-arian, bank accounts at mga desisyong medikal. Nakaprint na. Handa ng pirmahan. Ang pirma ko na lang ang kulang. At sa tabi nito, may isang sulat kamay na tala. Sa letra ni Andrea, nabasa ko ito ng malinaw. Kumpirmado ni Dr. Sandoval na pwedeng magbigay ng banayad na pampakalma, mild sedative, sa araw ng appointment. Makukuha ang pirma habang nasa estado ng pagkalito dahil sa gamot. Bayad na ang mga testigo. Karagdagang bayad. 250,000 piso. 250,000 piso. Iyon ang presyo ng aking kalayaan. Iyon ang presyo ng aking buhay. Bibigyan nila ako ng gamot. Dadalhin nila ako sa isang korap na doktor. Pipipirmahin nila ako habang ako'y nalilito. At kapag nakuha na nila ang power of attorney, wala na akong laban. Maaari na nilang gawin ang kahit anong gusto nila sa akin. Narinig ko ang mga boses sa labas. Si Andrea. Mabilis kong kinuha ang aking telepono. Kinuhanan ko ng litrato ang bawat dokumento, bawat pahina, bawat tala, bawat detalye. Pagkatapos, ibinalik ko ang lahat sa kahon, eksakto kung paano ko natagpuan. Isinara ko ang bodega at tumakbo pabalik sa eskinita. Ipinakita ko kay Mang Tomas ang mga litrato sa aking telepono. Ang kanyang mukha ay namutla. Diyos ko, Elena, bulong niya. Ito ay isang kumpletong planong kriminal. Hindi ka lang nila ninanakawan. Sistematiko kanilang sinisira. Tumango ako. Ang mga luha na hindi ko na mapigilan ay bumuhos mula sa aking mga mata. Kailangan kong tawagan si Ellen, sabi ko. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Ngayon na. Hindi na ako pwedeng maghintay pa. Ang pagtuklas ay tapos na. Ngayon, magsisimula na ang laban. Bumalik kami sa bahay ni Mang Tomas. Ang aking mga kamay, nanginginig pa rin habang hawak ang aking telepono. Ang mga litratong naroon, ang ebidensya ng kanilang kasamaan, ay parang apoy na nagbibigay sa akin ng init at lakas. Wala nang luha. Wala nang takot. Ang nararamdaman ko na lang ay isang matigas na determinasyon. Isang determinasyon na mabawi ang lahat ng gusto nilang kunin sa akin. Nanginginig kong idinayal ang numero ni Ellen, ang aking abogado at matalik na kaibigan. Sabado ng umaga, alam kong araw ng pahinga niya, pero alam kong maiintindihan niya. Sa pangatlong ring, sumagot siya. Ang kanyang boses ay nag-aalala. Elena, anong nangyari? Ellen, sabi ko, at sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking boses. Mayroon na akong ebidensya, lahat ng kailangan natin. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang pagmamanman sa hating gabi, ang bodega,
ang kahon, ang pera. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang mga dokumento, ang kontrata ng paupahan, ang form para sa psychological evaluation, ang brochure ng nursing home, at ang pinakamasaklap, ang power of attorney na may kasamang sulat kamay na plano para ako ay lasingin ng gamot. Pagkatapos kong magsalita, isang mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Napakahabang katahimikan na halos inisip ko na naputol na ang tawag. Pagkatapos, nagsalita si Ellen. Ang kanyang boses ay hindi na lang nag-aalala. Ngayon, ito ay puno ng isang kontroladong galit. Isang galit na propesyonal. Elena, sabi niya, ito ay hindi na lang pandaraya o pagnanakaw. Ang tawag dito ay conspiracy, planadong kidnapping, pamepeke ng dokumento, isang serye ng mga malulubhang krimen gamit ang mga ebidensyang hawak mo, ang mga litrato, mapapatigil natin sila. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Kung ang appointment sa doktor ay sa loob ng 2 linggo, ibig sabihin binibilisan na nila ang lahat. Anong dapat kong gawin, Ellen? Tanong ko. Ang aking boses ay nagmamakaawa na para sa gabay. Huminga siya ng malalim sa kabilang linya. Una sa lahat, huwag kang babalik sa bahay na iyan. Manatili ka kung nasaan ka ngayon, kung saan ka ligtas. Pangalawa, bukas, linggo, kailangan kong makipagkita sa iyo. Pupunta ako diyan. Magsasama ako ng isang notaryo na lubos kong pinagkakatiwalaan. Gagawa tayo ng mga legal na dokumento para protektahan ka at ang iyong mga ari-arian, agad-agad. Pangatlo, sa Lunes, isasampa na natin ang formal na reklamo gamit ang lahat ng ebidensyang ito. Huminto siya sandali. At pang-apat? Pang-apat ano? Pang-apat, Elena, sabi ni Ellen, at narinig ko ang isang bagong determinasyon sa kanyang boses. Maghahanda tayo ng isang bitag para sa kanila. Bitag, isang patibong. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Akala nila sila ang matalino. Akala nila sila ang naglalaro. Ngayon, kami naman. Kinabukasan, linggo ng umaga, dumating si Ellen sa bahay ni Mang Tomas kasama ang isang lalaking nasa 50 anyos, si Attorney Henry, ang notaryo. Puno ng simpatya ang kanyang mga mata. Ginang Vega, ikinalulungkot ko po ang inyong pinagdadaanan, sabi niya habang kinakamayan ako. Pero sinisiguro ko po sa inyo, pagkatapos natin ngayon, hindi na magagalaw ng anak ninyo kahit isang kusing ng inyong yaman nang hindi siya makukulong. Sa sumunod na 3 oras, ang kusina ni Mang Tomas ay naging isang pansamantalang opisina ng batas. Pumirma ako ng maraming dokumento. Isa-isang ipinaliwanag sa akin ni Ellen ang bawat isa. Ito ay isang revocable power of attorney, paliwanag niya. Kinakansela nito ang anumang kapangyarihan na maaaring umiiral sa pangalan ni Roberto. Kahit na anong mapirmahan mo sa hinaharap habang nasa impluwensya ng gamot, ito ang mangingibabaw. Ito ang magpapatunay na anumang pirma na makukuha nila ay nakuha sa pamamagitan ng panloloko. Ito naman ay isang declaration of full mental competency. Isang deklarasyon ng iyong buong kakayahang mag-isip na pinatunayan ng isang forensic psychologist na pupunta dito bukas para suriin ka. Para kahit anong sabihin ng korap na doktor nila, mayroon tayong opisyal na dokumento mula sa isang lehitimong eksperto. Ito ay isang bagong last will and testament, isang bagong huling habilin. Pinapalitan nito ang anumang naunang bersyon. At dito, malinaw na nakasulat na si Roberto ay tinatanggal bilang tagapagmana dahil sa kanyang mga mapanlinlang na gawain. At itong huli ay isang preventive protection order. Isasampa natin ito sa korte sa Lunes. Nag-uutos ito sa kanila na huwag lumapit sa iyo o gumawa ng anumang aksyon na makakasama sa iyo. Bawat pirma na inilalagay ko sa mga papel na iyon ay nagpaparamdam sa akin ng lakas, ng kontrol. Hindi na ako ang biktima na nagtatago at nagmamasid mula sa bintana. Ngayon, ako na ang gumagawa ng mga legal na hakbang laban sa mga taong sumubok na wasakin ako. Ako na ang may hawak ng kapangyarihan. At ang bitag? Tanong ko nang matapos kami. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Ellen. Ang bitag, Elena, ay nangangailangan ng iyong pag-arte.
Kailangan mong umuwi. Nanlaki ang mga mata ko. Umuwi? Ngayon na? Umiling si Ellen. Hindi ngayon. Bukas ng gabi. Lunes. Babalik ka na parang walang nangyari. Na parang galing ka talaga sa isang linggong pagbabakasyon. Darating kang pagod. Masaya na nakauwi. Walang kahit katiting na hinala sa iyong natuklasan. At sa mga susunod na araw, aarte kang normal. Habang ikaw ay umaarte, dagdag ni Attorney Henry, kami naman ay kikilos sa likod ng mga eksena. Kukontakin namin ang mga awtoridad ng munisipyo. Isang housing inspector ang gagawa ng isang sorpresang pagbisita sa bahay mo. Kapag nahanap nila ang isang ilegal na operasyon ng paupahan, maaari nilang ipasara ang negosyo agad-agad at magpataw ng mabigat na multa. Pero mayroon pa, pagpapatuloy ni Ellen. Inimbestigahan ko na si Dr. Sandoval, ang doktor na nabanggit sa mga tala. Mayroon siyang kaduda-dudang kasaysayan. 2 beses na siyang inimbestigahan ng medical board para sa mga hindi etikal na gawain. Gamit ang iyong reklamo at ang mga litrato, maaari na nating simulan ang isang formal na investigasyon laban sa kanya. Kapag natuklasan na handa siyang lasingin ang isang pasyente para sa peking pirma, mawawalan siya ng lisensya at haharap sa kasong kriminal. Ang buong plano ay nagsimulang mabuo sa aking isipan. Hindi lang ito tungkol sa pagpapahinto kay Roberto at Andrea. Ito ay tungkol sa pagbuwag ng buong network na kanilang binuo. Ang korap na doktor, ang mga bayad na testigo, ang ilegal na negosyo, lahat. Gaano katagal ang lahat ng ito? Tanong ko. Nagkatinginan si Ellen at Henry. Maaaring pumunta ang inspektor ngayong linggo, siguro Miyerkules o Huwebes. At para naman kay Roberto at Andrea, huminto siya. Ang huling komprontasyon ay mangyayari sa oras na hindi nila inaasahan, sa oras na akala nila ang lahat ay umaayon sa kanilang plano. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng linggo sa bahay ni Mang Tomas. Paulit-ulit kong ininsayo sa aking isip kung paano ako aarte. Kailangan kong maging kapanipaniwala. Hindi ako pwedeng magpakita ng galit o hinala o takot. Kailangan kong maging ang mapagmahal na ina na masayang bumalik mula sa pagbisita sa kanyang kapatid. Sila, umaarte sa harap ko sa loob ng maraming buwan. Ngayon, ako naman ang aarte sa harap nila at ang aking pag-arte ay magiging simula ng kanilang pagbagsak. Lunes ng gabi, hawak ko ang aking maleta. Ang puso ko ay kumakabog na parang tambol ng digmaan. Hinatid ako ni Mang Tomas sa kanto. Nilakad ko ang natitirang distansya para magmukhang galing ako sa isang taxi. Bawat hakbang palapit sa aking bahay ay parang isang hakbang papasok sa lungga ng mga ahas. Huminga ako ng malalim bago kumatok. Inihanda ko ang aking mukha. Inihanda ko ang aking puso. May mga gabi na kahit pilitin mong matulog, hindi ka dadalawin ng antok. Mga gabi kung saan ang bawat sulok ng sarili mong pamamahay ay nagiging isang paalala. Isang paalala ng isang napakatinding kahihiyan. Ako si Elena. At ito ang kwento ko. Ang gabi kung kailan ko naramdaman na ako ay naging isang kasambahay sa sarili kong bahay. Hindi nila iyon sinabi ng diretsahan. Hindi. Mas masakit pa roon ang ginawa nila. Tahimik, pero matalim. Nagsimula ang lahat sa isang pinto. Isang simpleng pinto lamang. Ang pinto ng dati naming kwarto ng yumaong kong asawa. Ang kwartong puno ng aming mga alaala. Ang kwartong ginawa ko na lamang bodega. Ay bigla na lang laging nakakandado. Sa unang beses na nakita kong nakalock iyon, tinanong ko ang aking manugang, si Andrea. Bakit nakakandado ang pinto, anak? Tanong ko sa kanya. Ang ngiti niya, isang perpektong ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Naku, Nay, may problema po kasi sa moisture. Ayaw po naming masira ang mga gamit ninyo. Moisture, isang salitang banyaga sa pandinig ko sa loob ng bahay na ito. 40 taon akong nanirahan dito. Kilala ko ang bawat haligi, bawat sulok, bawat tunog. Walang problema sa moisture. Ang problema ay iba. Mula noon, sa tuwing dadaan ako sa pasilyo na yon, para akong isang estranghero. Isang bisita na may limitasyon, may hangganan. Ang kandadong iyon ay hindi para protektahan ang mga gamit ko. Iyon ay isang mensahe. Isang mensaheng nagsasabing, hanggang dito ka na lang, nanay. May mga bagay na hindi mo na dapat malaman. Ang hiya,
Ang kahihiyan na nararamdaman mo kapag ang sarili mong anak, ang sarili mong dugo't laman, si Roberto, ay umiiwas ng tingin sa tuwing tatanungin mo siya. Para kang may nakakahawang sakit, para kang isang problema na kailangang pag-usapan ng pabulong. Ang anak na pinalaki mo ay tinatrato kang parang isang muebles na lamang. Nariyan, pero hindi na pinapansin. Isang walang utang na loob. Iyan ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko pero pilit kong winawaksi. Dahil masakit. Sobrang sakit isipin na ang anak mo ay ganoon. Sa loob ng maraming taon, lalo na mula nang pumanaw ang aking asawa, ginampanan ko ang pagiging ilaw ng tahanan ng mag-isa. Ang bahay na ito, ang bawat sentimo nito ay bunga ng aming pinagsamang pawis at dugo. Nang sabihin ng anak kong si Roberto na gusto nilang tumira dito kasama si Andrea, para hindi kayo nag-iisa, Nay, sabi niya, ang puso ko ay napuno ng galak. Akala ko iyon ay pagpapakita ng pagmamahal. Akala ko iyon ay pagtanaw ng utang na loob. Isang biyaya sa aking katandaan. Binuksan ko ang aking tahanan para sa kanila. Ang aking buhay, ang aking kusina, ang aking pera. Ako ang namamalengke. Ako ang nagbabayad ng kuryente at tubig. Tiniis ko ang lahat. Ang mga paborito nilang pagkain, kahit pagod na ako, ay inihahanda ko. Ang bahay, pinanatili kong malinis at perpekto para maging komportable sila. Pero para sa kanila, ako ay parang hangin na lang, isang ingay sa paligid, isang taong hindi na mahalaga, walang pakialam. Ganoon ang nararamdaman ko. Nag-uusap sila, nagtatawanan, pero kapag lalapit ako, biglang tatahimik. Ang mga ngiti, nagiging pilit, ang mga yakap, malamig. Nagsimula akong maging multo sa sarili kong pamamahay. Isang multo na nagbibigay, pero hindi na nakikita. Hanggang sa dumating ang gabi na yon. Ang gabing nakita ko mismo, ang gabing halos sumabog ang dibdib ko. Halos hating gabi na. Hindi ako makatulog. May narinig akong mahinang kaluskos sa baba. Dahan-dahan akong bumangon. Sumilip ako mula sa aking silid. At doon, sa may pintuan sa harap, nakita ko ang manugang kong si Andrea. May kausap siyang isang babae. Isang babaeng hindi ko kilala, may dalang maliit na maleta. May iniabot ang babae kay Andrea. Pera. Malinaw na malinaw sa paningin ko. Pera. At pagkatapos, pinapasok niya ang babae. Saan? Sa direksyon ng kwartong iyon. Ang kwartong laging nakakandado. Noong sandaling iyon, nagbago ang lahat. Para akong sinampal, para magising sa isang masamang panaginip. Ang lahat ng pira-pirasong palaisipan, ang mga bulungan, ang kandado, ang pag-iwas ng tingin, biglang nagkaroon ng kahulugan. Niloloko nila ako sa sarili kong pamamahay. Kinaumagahan, umarte akong parang walang nangyari. Pero sa loob-loob ko, isang plano na ang nabubuo. Akala nila ako ay isang matanda na lang, mahina, madaling lokohin, isang uugod-ugod na lola na wala ng silbi. Iyon ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Umalis ako ng bahay kinabukasan, dala ang isang maliit na bag. Sinabi kong bibisitahin ko ang kapatid ko sa Cebu. Niyakap ako ng anak ko, isang yakap na puno ng pagkukunwari. Mag-ingat kayo, Nay, sabi niya. Pero ang mga mata niya ay nagsasabing, salamat at sa wakas, umalis ka na. Pero hindi nila alam na ang matandang ito ay may itinatagong lakas. Hindi pera, hindi ari-arian, kundi isang plano. Isang trump card. Hindi ako pumunta sa Cebu. Pumunta ako sa bahay ng kapitbahay ko, si Mang Tomas, ang matalik na kaibigan ng yumaong kong asawa. Mula sa kanyang bintana sa itaas, tanaw na tanaw ko ang sarili kong bahay. Kumatok ako, narinig ko ang mga nagmamadaling yapak sa loob. Bumukas ang pinto. Si Roberto. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat. Nay, akala po namin bukas pa kayo. Ngumiti ako. Isang ngiti na puno ng init na para lamang sa isang ina. Kahit sa loob ko, ang puso ko ay dinudurog. Nag-decide akong umuwi ng mas maaga. Anak, sabi ko, pinanatiling pagod ngunit masaya ang tono ng aking boses. Namiss ko na ang bahay natin. Lumitaw si Andrea sa likod ni Roberto. Ang kanyang ngiti, perpekto. Masyadong perpekto. Welcome back po, Nay. Kamusta po ang biyahe?
Pumasok ako sa aking sariling tahanan, ngunit ang pakiramdam ko ay para akong isang espiya na pumapasok sa teritoryo ng kalaban. Ang lahat ay mukhang normal, malinis, maayos. Walang bakas ng 11 bisita na naririto 2 gabi lang ang nakalipas. Magaling. Magaling magtago ng ebidensya si Andrea. Napakaganda ng biyahe. Pagsisinungaling ko ng may kahangahangang kadalian. Inalagaan ako ng tita ninyo, pero alam niyo na wala pa ring tatalo sa sariling bahay. Kinuha nila ang aking maleta. Ipinagtimpla nila ako ng tsaa. Umupo kami sa sala. Tinanong nila ako tungkol sa aking katang-isip na biyahe. Nagkwento ako. Nagbigay ako ng mga detalye tungkol sa mga restaurant na kunwari ay pinuntahan namin ng kapatid ko. Tungkol sa mga pinasyalan namin, sa mga pinag-usapan namin. Nakinig sila. Tumango-tango. Ngumiti. Pero nakikita ko ang isang bagay sa likod ng kanilang mga mata. Isang malaking ginhawa. Ang ginhawa na naramdaman nila dahil bumalik ako nang walang hinala. Ang ginhawa dahil ang kanilang lihim ay nananatiling lihim. Ang ganda ng bahay, komento ko, habang inililibot ang aking mga mata. Inalagaan ninyong mabuti. Sumagot agad si Andrea, marahil ay masyadong mabilis. Siyempre po, Nay, nilinis po namin ang lahat, diniligan ang mga halaman, lahat po ng bilin ninyo, sinunod namin. Huminga ako ng malalim at uminom ng tsaa. Idinagdag ko ng kaswal, parang iba nga ang amoy, parang may bagong panlinis. Nakita ko ang isang saglit na pagpanik sa mga mata ni Andrea, isang kislap na nawala rin agad. Ah, opo, sabi niya. Nag-general cleaning po kami. Gusto po naming maging perpekto ang lahat sa pagbabalik ninyo. Sinungaling. Naglinis siya para burahin ang bakas ng 2 dosenang estranghero na dumungis sa aking tahanan. Nang gabing iyon, natulog ako sa sarili kong kama sa unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo. Ngunit hindi ako talaga natulog. Nanatili akong gising, nakikinig, at hindi ako nabigo. Bandang 11:00, narinig ko ang mga pabulong na boses mula sa kwarto ni na Roberto at Andrea. Sapat na lakas para marinig ko, sapat na hina para isipin nilang walang nakakarinig. Dahan-dahan akong bumangon. Naglakad ako ng walang sapin sa paa papunta sa kanilang pinto. Bahagya itong nakaawang, idinikit ko ang aking tainga sa siwang. At ang narinig ko ay nagpatigas sa bawat himaymay ng aking katawan. Sa tingin mo ba may hinala siya? Tanong ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Wala. Sagot ni Andrea ng may kumpiyansa. Wala siyang hinala. Ganun pa rin siya. Madaling maniwala, mapagtiwala, tuloy ang plano. Si Dr. Sandoval? Tanong ni Roberto. Nakausap ko na kanina, kumpirma ni Andrea. Nakaschedule na lahat. Ang appointment ay sa susunod na Biyernes. Ilalagay natin ang gamot sa almusal niya. Sasabihin nating ipapacheck up lang natin siya. Bago pa niya malaman kung ano ang pinirmahan niya, huli na ang lahat. Ang power of attorney ay maisusumite na at magkakaroon na tayo ng kumpletong kontrol. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos, nagsalita si Roberto sa isang boses na halos hindi ko na makilala bilang sa aking anak. At pagkatapos niyan, ang sagot ni Andrea ay malamig, kasing lamig ng yelo. Pagkatapos niyan, ipapasok na natin siya. Mayroon na tayong lugar. Tumatanggap ang Golden Hope Residence ng mga pasyenteng may paghina ng pag-iisip. Bibisitahin natin siya minsan sa 1 buwan para hindi maghinala ang mga tao. At habang nandoon siya, ang bahay na ito ay magiging tuluyan ng sa atin. Tuluyan ng sa atin. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa akin na parang mga patalim. Bumalik ako sa aking kwarto ng tahimik. Ang mga luha ay bumuhos sa aking mga pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng purong galit at bakal na determinasyon. Sila na mismo ang nagbigay ng hatol sa kanilang sarili. Narinig ko mismo ang buong pag-amin. At ngayon, alam ko na ang bawat detalye ng kanilang plano kasama na ang eksaktong petsa. Susunod na Biyernes. Mayroon akong mas mababa sa 1 linggo para isagawa ang perpektong kontrabitag. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ko ang aking perpektong pag-arte. Ako ang naging pinakamatamis, pinakamapagtiwalang ina sa buong mundo. Nag-bake pa ako ng paboritong cookies ni Roberto.
Nag-alok ako ng tulong kay Andrea sa mga gawaing bahay. Sila naman mukhang kampante na. Kumbinsido na ang kanilang plano ay nananatiling buo at walang nakakaalam. Noong Miyerkules ng gabi, nagpakita sa akin si Andrea ng isang brochure. Nay, nakakita po ako ng isang health center na nag-aalok ng libreng check-up para sa mga senior. Gusto niyo po, samahan ko kayo sa Biyernes? Libre? Sinungaling. Ang check-up na iyon ay magkakahalaga ng 250,000 piso. Ang presyo ng aking kalayaan. Nagpanggap akong interesado. Check-up? Aba, maganda iyan. Matagal-tagal na rin akong hindi nagpatingin sa doktor. Ngumiti si Andrea, puno ng ginhawa. Sige po, Nay. Nakakuha na po ako ng appointment para sa inyo. 10:00 ng umaga sa Biyernes. Sasamahan ko po kayo. Tumango ako ng may matamis na ngiti habang sa loob ko kumukulo ang aking dugo. Isinasara na niya ang kanyang bitag. Hindi niya alam na matagal ko nang isinara ang isang mas malaki at mas matibay na bitag sa paligid niya. Huwebes ng hapon, habang si Andrea at Roberto ay naghahanda para sa mga bisita nila sa gabi, nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Ellen. Kumpirmado ang inspektor para mamayang 9:00 ng gabi, naka-standby ang mga pulis sa malapit. Manatili ka sa iyong kwarto pagdating niya. Kami na ang bahala sa lahat. Bumilis ang tibok ng aking puso. Mamayang gabi na. Mamayang gabi, magsisimulang gumuho ang kanilang mundo. Gaya ng inaasahan, nagsimulang dumating ang mga bisita bandang 7:00 ng gabi. Una, isang batang mag-asawa. Pagkatapos, 3 babae na mukhang magkakaibigan. At isang negosyanteng lalaki. Pagsapit ng 8:30, mayroon na namang 7 estranghero sa aking bahay. Si Andrea ay gumanap bilang perpektong host. Si Roberto naman tumulong sa pagbubuhat ng mga gamit. Ngumingiti sila, nag-aasikaso, propesyonal. Ako naman ay nasa loob ng aking kwarto, nagpapanggap na nagbabasa. Pero sa totoo lang, naghihintay ako, nakatitig sa orasan. Bawat minuto ay parang isang oras. 8:40, 8:50, 5 minuto na lang, 5 minuto bago mag-9, at pagkatapos, narinig ko ang tunog na aking hinihintay, ang doorbell. Isang matatag at may awtoridad na tunog. Hindi ito ang tunog ng isang inaasahang bisita. Ito ang tunog ng isang taong may kapangyarihan. Narinig ko ang mga nagmamadaling yapak, ang boses ni Roberto mula sa loob na nagtatanong kung sino. At isang malakas na boses ng lalaki mula sa labas. Municipal Inspector, buksan ninyo ang pinto. Katahimikan. Isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Pagkatapos, ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto. Inspektor, may problema po ba? Tanong ni Roberto. Sinusubukan niyang maging kalmado pero halata sa kanyang boses ang panginginig. Nakatanggap kami ng isang anonymous na reklamo tungkol sa isang ilegal na operasyon ng paupahan sa address na ito. Kailangan kong inspeksyonin ang property. Narinig ko ang boses ni Andrea, mas matinis kaysa sa normal. Naku, baka po nagkakamali kayo, Inspektor. Pribadong tirahan po ito. Wala po kaming anumang negosyo dito. Ang sagot ng inspektor ay propesyonal ngunit hindi natitinag. Kung ganoon, hindi nyo siguro mamasamain kung i-verify ko. May dala akong inspection order na pirmado ng huwes. Kung hindi ninyo ako papapasukin ng kusa, babalik ako kasama ang mga pulis at isang search warrant. Isa na namang katahimikan at pagkatapos, sumuko si Roberto. Sige po, Inspektor, tuloy po kayo. Sumilip ako mula sa maliit na siwang ng aking pinto. Nakita ko ang isang bahagi ng sala. Ang inspektor ay isang lalaking nasa 40 anyos, nakasuot ng opisyal na uniforme, may dalang clipboard. Sa likod niya ay isa pang mas batang lalaki, marahil ay kanyang assistant, na may dalang kamera. Nagsimula silang maglakad sa loob ng bahay. Nagtanong ang inspektor, ilan po ang permanenteng residente dito? Sumagot si Roberto, nanginginig ang boses. 3 po, ang nanay ko po, ang asawa ko, at ako. Inilibot ng inspektor ang kanyang tingin sa sala. Nandoon ang 7 bisita. Ang ilan ay nakaupo. Ang ilan ay nakatayo, lahat ay may naguguluhang ekspresyon. At ang mga taong ito ay sinubukang mag-improvise ni Andrea. Mga kaibigan po,
Mga kaibigan na bumibisita. Lumakad ang inspektor palapit sa isa sa mga bisita, isang lalaking nasa 30 anyos. Kaibigan po ba kayo ng pamilya? Ang lalaki, dahil sa katapatan o marahil sa kaba, ay sumagot. Hindi po. Nag-reserve po ako ng kwarto online. Nagbayad po ako ng 2,000 piso kada gabi. Ang mukha ni Roberto ay biglang namutla na parang papel. Sinubukang sumingit ni Andrea. Nalilito lang po siya, inspektor. Pero ang inspektor ay naglalakad na papunta sa mga kwarto. Binuksan niya ang pinto ng dati kong master bedroom. Sa loob, nandoon ang 3 babae. Bukas ang kanilang mga maleta, mga damit sa kama, mga gamit sa banyo. At ang mga ginang na ito, mga kaibigan din? Ang katahimikan ni Andrea ang naging sagot. Kinuha ng inspektor ang kanyang kamera. Nagsimula siyang bilangin ang mga okupadong kwarto. Kinukuhanan ng litrato ang bawat isa. Ang kanyang assistant ay isinusulat ang lahat. Kwarto 1, okupado ng 2 hindi residente. Kwarto 2, okupado ng 3 hindi residente. Kwarto 3, okupado ng 1 hindi residente. Mga banyong ginagamit ng maraming tao. Mga dagdag na tuwalya na nakatambak sa pasilyo. Bawat pangungusap ay isang pako sa kabaong ng kanilang ilegal na negosyo. Sinubukan ni Roberto ang isang huling depensa. Inspektor, hindi po pagkakaunawaan lang ito. Paminsan-minsan po tumutulong kami sa mga kakilala na nangangailangan ng matutuluyan, pero hindi po ito negosyo. Pinutol siya ng inspektor. Nananingil po ba kayo para sa tulong na yan? Nag-atubili si Roberto. Minsan po, tumatanggap kami ng voluntaryong kontribusyon para sa mga gastusin. Umiling ang inspektor. Ang tawag po dyan ay negosyo. At para magpatakbo ng isang negosyo ng paupahan, kailangan ninyo ng lisensya, permit, fire safety certificate, sanitation certificate, at kailangan ninyong magbayad ng kaukulang buwis. Mayroon po ba kayo ng kahit isa sa mga dokumentong iyan? Katahimikan. Ganap na katahimikan. Nagkatinginan sina Andrea at Roberto, talunan. Nagpatuloy ang inspektor. Ayon sa batas ng munisipyo, ang pagpapatakbo ng isang komersyal na paupahan ng walang permit ay isang seryosong paglabag. Ang multa po para dito ay 500,000 piso. At ipapaalam din namin sa BIR ang tungkol sa inyong hindi idineklarang kita. At dahil ang property na ito ay nakapangalan kay... Tiningnan niya ang kanyang mga papel. Elena Cristina Vega, na ayon sa mga record ay hindi nagbigay ng pahintulot para sa anumang komersyal na aktibidad, ito ay maaari ring ituring na fraudulent use of someone else's property. Iyon na ang hudyat. Naramdaman ko na oras na. Binuksan ko ang pinto ng aking kwarto at lumabas. Lahat ng mga mata ay napatingin sa akin. Ang mga bisita na naguguluhan. Ang inspektor na may propesyonal na ekspresyon. At sina Roberto at Andrea, na may mga mukha na puno ng purong takot at pagkagulat. Magandang gabi, sabi ko sa isang kalmadong boses. Ako po si Elena Vega, ang may-ari ng property na ito. Tumango ng may paggalang ang inspektor. Ginang Vega, nagbigay po ba kayo ng pahintulot para sa operasyon ng isang negosyo ng paupahan sa inyong property? Kumuha ako ng isang sandali. Tinitigan ko ng diretso ang mga mata ng aking anak at manugang. Ang kanilang mga mata ay nagmamakaawa. Nagmamakaawa na magsinungaling ako para sa kanila. Hindi po, inspektor, sagot ko. Wala po akong pinahintulutang kahit ano. Sa katunayan, ilang araw ko palang pong natuklasan ang sitwasyong ito. Humakbang si Andrea palapit sa akin. Nay, kaya ko pong ipaliwanag. Itinaas ko ang aking kamay, pinipigilan siya. Hindi ko kailangan ng paliwanag, Andrea. Hindi ngayon. Humarap ako sa inspektor. Ano po ang mangyayari ngayon? Isinara niya ang kanyang clipboard. Ang mga kasalukuyang bisita ay kailangang lisanin ang property agad-agad. Bibigyan namin sila ng 30 minuto. Ang inyo pong anak at manugang ay makakatanggap ng opisyal na notifikasyon ng multa at kailangang humarap sa huwes sa susunod na linggo. Nasa labas na rin po ang 2 pulis kung sakaling kailanganin ng tulong sa pagpapaalis sa mga tao. Ang sumunod na 30 minuto ay purong kaguluhan. Nagmamadaling nag-empake ang mga bisita. Ang ilan ay humihingi ng refund kay Andrea.
Si Roberto ay nanatiling paralisado, hindi makapagsalita, pinapanood ang pagguho ng kanyang ilegal na mundo. Nang makaalis ang huling bisita, ang inspektor ay nag-iwan sa akin ng kopya ng kanyang ulat. Ginang Vega, ipinapayo ko pong kumonsulta kayo sa isang abogado. May karapatan po kayong magsampa ng kaso para sa mga danyos. Mayroon na po akong abogado, inspektor. Salamat po sa inyong serbisyo. Nang umalis ang mga inspektor, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bahay. Naiwan kaming tatlo. Ang simula ng tunay na pagtutuos. Nakatayo kaming tatlo sa sala. Ang sala na ilang minuto lang ang nakalipas ay puno ng mga estranghero at kaguluhan. Ngayon, ito ay puno ng isang katahimikan na mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ako ay nakatayo sa tabi ng bintana. Si Roberto ay nakaupo sa sofa, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Si Andrea naman ay nakatayo malapit sa pinto, nakakrus ang mga braso, ang kanyang ekspresyon ay parang sa isang hayop na nasukol. Siya ang unang nagsalita, ang kanyang boses, hindi na matamis o kalkulado. Ito ay desperado. Nay, alam kong masama ang itsura nito pero mayroon po kaming mga dahilan. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Ang aking boses ay malamig at walang emosyon. Dahilan? Utang? At iyan ay sapat na katwiran para gawing isang ilegal na negosyo ang aking tahanan nang wala man lang akong pahintulot? Humakbang siya palapit. Sasabihin din po namin sa inyo. Gusto lang po muna naming makapag-ipon para magkaroon ng pera bago. Bago ano, Andrea? Putol ko sa kanya, ang aking boses ay matalim na parang isang kutsilyo. Bago ninyo ako bigyan ng gamot at piliting pumirma sa isang pekeng power of attorney? Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Namutla si Andrea. Biglang itinaas ni Roberto ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Paano? Simula ni Roberto, ngunit ang kanyang boses ay nabasag. Paano ko nalaman? Tinapos ko ang kanyang tanong. Dahil hindi ako kailanman nagbakasyon, Roberto. Nandito lang ako, sa kabilang kalsada. Pinapanood ang bawat galaw ninyo. Inaalam ang bawat detalye ng inyong karumaldumal at kalkuladong plano. Naglakad ako papunta sa gitna ng sala. Tinitigan ko silang dalawa nang may bagsik na nagpaatras sa kanila. Alam ko ang tungkol sa ilegal na paupahan, sabi ko. Binibigkas ang bawat salita ng may diin. Alam ko ang tungkol sa perang nakatago sa bodega. Alam ko ang tungkol kay Dr. Sandoval. Alam ko ang tungkol sa appointment sa Biyernes kung saan plano ninyo akong bigyan ng pampakalma. Alam ko ang tungkol sa power of attorney na gusto ninyong papirmahan sa akin. At alam ko ang tungkol sa Golden Hope Residence, ang nursing home kung saan ninyo binalak na ikulong ako. Umiling-iling si Andrea ng mabilis. Hindi po ganyan ang iniisip ninyo. Oo, kinausap namin ang doktor, pero para lang po iyon sa pag-iingat dahil nag-aalala kami sa kalusugan ninyo. Tigilan mo na ang pagsisinungaling. Sigaw ko at ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa mga pader ng aking sariling bahay. Ang lakas na matagal kong kinimkim ay biglang bumuhos. Nakita ko ang mga dokumento, Andrea. Nakita ko ng sarili kong mga mata. Nabasa ko ang mga tala na isinulat mo mismo. Banayad na pampakalma sa araw ng appointment, makukuha ang pirma habang nasa estado ng pagkalito dahil sa gamot. Iyan ang eksaktong mga salita mo. Ang mukha ni Andrea ay tuluyang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang tunog na lumalabas. Bumaling ako sa aking anak. At ikaw, Roberto, sabi ko, at ang aking boses ay nabasag sa sakit. Ikaw na pinalaki ko, na minahal ko, na ibinigay ko ang lahat ng kaya naming ibigay ng iyong ama. Paano mo nagawa ito? Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nay, desperado po kami sa sitwasyong pinansyal. May utang po kaming 30,000 dolyar. Kukunin na po ng bangko ang dati naming apartment. Sabi po ni Andrea, kung makakakuha lang kami ng mabilis na pera. At ang solusyon ninyo ay ang traidorin ako, putol ko sa kanya. Ang solusyon ninyo ay nakawin ang aking bahay, ang aking kalayaan, ang aking dignidad. Hindi po pagnanakaw iyon. Biglang sumabog si Andrea sa isang matinis na boses. Napakalaki ng bahay na ito. Nag-iisa lang kayo dito.
Sinasamantala lang namin ang espasyo. At tungkol sa power of attorney, para protektahan po kayo iyon. Tumatanda na po kayo. Kailangan nyo ng isang taong gagawa ng mga desisyon para sa inyo. Ako ay 64 na taong gulang, sabi ko sa isang malamig na boses. Hindi 80, hindi 90. Ang isip ko ay perpektong malinaw. Ang kalusugan ko ay maayos. Hindi ko kailangan ng sinuman para gumawa ng desisyon para sa akin. Ang binalak ninyo ay hindi proteksyon. Ito ay legal na kidnapping. Tumayo si Roberto, pasuray-suray. Nay, parang awa nyo na po. Kaya po nating ayusin ito. Ibabalik po namin ang lahat ng pera. Aalis po kami sa bahay kung gusto ninyo. Pero parang awa nyo na po. Huwag nyo po kaming isumbong. Kung pupunta kayo sa pulis, makukulong po kami. Tinitigan ko siya sa mata. Ang mga matang iyon na dati ay tumitingin sa akin nang may purong pagmamahal ng isang bata. At naramdaman kong nadurog ang puso ko sa milyon-milyong piraso. At ano ang gusto mong gawin ko, Roberto? Nahayaan ko kayong bigyan ako ng gamot? Nahayaan ko kayong ikulong ako sa isang nursing home habang kayo ay nagpapakasaya sa aking ari-arian? Na magpanggap akong ulyanin para mapadali ang buhay ninyo? Narinig ko ang pag-uusap ninyo kagabi, sabi ko ulit. Narinig kong pinaplano ninyo mismo iyon. Narinig kong sinabi mong bibisitahin mo ako minsan sa isang buwan para hindi mahalata ng mga tao. Bumagsak si Roberto pabalik sa sofa, humahagulgol. Huminga ako ng malalim. Bukas ay Biyernes. Plano ninyo akong dalhin kay Dr. Sandoval ng 10:00 ng umaga. Malinaw na hindi na iyan mangyayari. Ang mangyayari ay ito. Mag-empake kayo ng inyong mga gamit at aalis kayo sa aking bahay. Mayroon kayo hanggang bukas ng tanghali. Agad na nag-react si Andrea. Papaalisin niyo kami? Saan kami pupunta? Dapat inisip ninyo iyan bago ninyo ako traidorin, sagot ko ng walang emosyon. Nay, parang awa niyo na po, pagmamakaawa ni Roberto. Wala po kaming pera para sa deposito sa renta. Wala po kaming kahit ano. Mayroon kayong kalahating $1,000,000 sa kahon sa bodega, itinuro ko. Ang perang kinita ninyo nang illegal gamit ang aking property, maaari ninyong gamitin iyon. Bagamat malamang ay kakailanganin ninyo iyan para bayaran ng multa sa munisipyo. At ang mga abogado. Humarap sa akin si Andrea, nag-aalab ang mga mata. Wala nang pagmamakaawa sa kanyang boses, tanging lason. Alam mo, sige, aalis kami sa mahal mong bahay, pero huwag mong isipin na dito ito magtatapos. Kukuha kami ng abogado, lalabanan namin ang multa at idedemanda ka namin para sa wrongful eviction. Ngumiti ako ng walang saya. Sige Andrea, kumuha ka ng abogado, pero binabalaan kita. Napakagaling ng abogado ko at mayroon siyang mga litrato ng bawat pekeng dokumento, bawat planong kriminal, bawat detalye ng inyong ilegal na operasyon. Gusto mo ba talagang pumunta sa korte dala ang mga iyon? Gumuho ang mukha ni Andrea. Sa wakas, naintindihan na niya. Talunan na siya. At mayroon pa kayong kailangang malaman, pagpapatuloy ko. Ang abogado ko ay nagsampa na ng mga dokumento na binabawi ang anumang power of attorney. Nagsampa na siya ng deklarasyon ng aking buong kakayahang mag-isip at nagsampa na siya ng bagong huling habilin kung saan si Roberto ay partikular na inalis bilang tagapagmana. Biglang itinaas ni Roberto ang kanyang ulo. Tinanggalan niyo ako ng mana? Ang kanyang boses ay halo ng pagkabigla at sakit. Ano ang inaasahan mo? Sagot ko sa isang pagod na boses. Nabibigyan kita ng gantimpala para sa pagsubok mong wasakin ako? Ang natitirang bahagi ng gabi ay tensyonado at tahimik. Nagkulong sila sa kanilang kwarto. Narinig ko ang kaladkad ng mga maleta. Nag-eempake na sila. Ang katotohanan ay sa wakas tumagos na sa kanilang mga isipan. Kinabukasan Biyernes, bumaba sila dala ang 4 na malaking maleta. Hindi nila ako tiningnan. Inilagay ni Roberto ang mga susi ng bahay sa mesa. At pagkatapos, umalis sila. Narinig ko ang pag-andar ng kanilang sasakyan. At pagkatapos, katahimikan. Ang aking bahay ay sa wakas akin na ulit. Matapos silang umalis, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa aking tahanan. Sa loob ng mahabang panahon, nanatili akong nakaupo sa sala.
Ang bahay ay parang naging mas malaki, mas tahimik. Pero sa wakas, naramdaman kong ito ay tunay na sa akin muli. Bandang tanghali, kumatok si Mang Tomas. May dala siyang mainit na sopas. Naisip ko lang, sabi niya, baka hindi mo gustong magluto ngayon. Habang kumakain kami, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang komprontasyon, ang pagpapalayas. Nakinig lang siya. Nang matapos ako, inilagay niya ang kanyang kulubot na kamay sa ibabaw ng sa akin. Ginawa mo ang tama, Elena, sabi niya. Ang masakit, pero tamang gawin. Kung ganoon, bakit napakasama ng pakiramdam ko? Tanong ko, basag ang aking boses. Dahil anak mo siya, sagot ni Mang Tomas. Dahil ang pagmamahal ng isang ina ay hindi basta-basta nawawala dahil lang sa kataksilan. Tama siya. Nang gabing iyon, umiyak ako. Iniyakan ko ang anak na akala ko ay mayroon ako. Iniyakan ko ang pamilyang akala ko ay binuo ko. Pero iniyakan ko rin ang aking kaligtasan, ang aking tagumpay. Lumipas ang mga linggo. Tinawagan ako ni Ellen. Elena, sabi niya, ang reklamo laban kay Dr. Sandoval ay tinanggap na. Iniimbestigahan na siya. At ang district attorney ay isinasaalang-alang ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kina Roberto at Andrea. Kasong kriminal, kulungan. Pero ikaw ang may huling say, Elena, dagdag niya. Pinag-isipan ko iyon ng matagal. Isang bahagi sa akin ang gustong pagbayaran nila ang lahat. Pero ang isang bahagi, ang bahaging ina pa rin, ay hindi makakaya ang ideya na makita ang aking anak sa likod ng mga rehas. Makalipas ang 2 linggo, nakatanggap ako ng isang sulat. Galing kay Roberto. Nanginginig kong binuksan ito. Nay, sabi sa sulat, alam kong hindi ko deserve ang kapatawaran ninyo. Nabulag ako ng kasakiman. Naghiwalay na kami ni Andrea. Hindi ko kayang makasama ang isang taong kayang magplano ng ganoong kasamaan. Nagtatrabaho na po ako ngayon sa construction. Hindi po ako humihingi ng tawad. Gusto ko lang pong malaman ninyo na nagsisisi ako. Inilagay ko ang sulat sa isang drawer, hindi pa ako handang sumagot. Nang dumating ang araw ng desisyon, sinabi ko kay Ellen, hindi ako magsasampa ng kasong kriminal. Sigurado ka ba? Tanong niya. Hindi, pag-amin ko. Pero ito ang kaya kong sikmurain. Hahayaan kong sila na ang mabuhay sa kanilang ginawa, iyon, ay sapat ng kulungan. 6 na buwan na ang nakalipas mula noon. Ang bahay ko ay tunay nang sa akin ulit. Nagpapasok ako ng mga profesional na tagalinis, ipinapinta ko ng mga bagong kulay ang mga pader. Ang dati kong master bedroom ay ginawa ko ng isang art studio. Palagi kong gustong magpinta. Ngayon, mayroon na akong oras at kapayapaan para gawin ito. Si Mang Tomas ay nananatiling aking matalik na kaibigan, ang aking sandalan. Hindi ko na narinig ang tungkol kay Roberto mula sa sulat na iyon. May mga araw na naiisip kong tawagan siya. Pero kapag naaalala ko ang kahon sa bodega, ang mga dokumento, sumasariwa ulit ang sugat. Siguro, balang araw, makakapagpatawad ako, hindi para sa kanya, kundi para sa aking sarili, para palayain ang aking puso mula sa bigat ng galit. Isang gabi, habang naghahanda akong matulog, tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang babaeng may mas maraming kulubot kaysa dati. May mga matang mas malungkot, pero mas matalino. Nakita ko ang isang survivor. Nalaman ko ng gabing iyon na ang pag-ibig ay maaaring maging perpektong balat kayo para sa isang bitag. Ngunit natutunan ko rin na ang pagmamahal sa sarili ang siyang pinakamatibay na panangga laban sa anumang kataksilan. Pinatay ko ang ilaw. Humiga ako sa aking kama, sa aking bahay, sa ilalim ng aking bubong. Nag-iisa, oo, nasaktan siyempre, pero malaya, malaya. Ako ang may-ari ng aking tadhana. At yon, pagkatapos ng lahat, ay sapat na.